Kung ang hangad ng tao ay ariin siyang banal at ariing ganap sa pamamagitan ng dugo ni Hesukristo upang siya'y makatakas sa galit ng Diyos, ay hindi niya maiiwasan na siya po ay mag-iglesia ng Diyos o maging kapananampalataya at kapatid sa iglesia ng Diyos. Bakit po? Sapagkat ayon nga po sa talata ng Biblia, ang iglesia ng Diyos, ito ang tinubos, ito ang nilinis, ito ang hinugasan at pinatawad sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon. Malinaw po yan sa video ni Brother Ren sa Acts 20:28 at sa iba pa niyang mga video sa channel na ito. At kung ang ibig naman ng tao, siya po ay maging kapananampalataya sa Iglesia ng Diyos o sa Church of God, at siya ay maging isang kapatid sa nasabing iglesyang sa Diyos, ay hindi po niya maiiwasan ang gampaning bautismo. Sapagkat ayon po sa itinuro ni Apostol Pablo, na siya rin ang naging kasangkapan upang matatag ang iglesia ng Diyos sa Korinto, ay kailangan po ang tinatawag na bautismo. Ito po, babasahin ko sa Gawa, Kapitulo 18 at talatang 8. At si Crispo ang pinuno sa sinagoga ay nanampalataya sa Panginoon, pati ng buong sambahayan niya, at marami sa mga taga-Korinto na sa pakikinig ay nagsisampalataya at pawang nangabautismuhan. Ano po ang malinaw na nasasaad dito sa talata? Yun daw pong si Crispo at ang kanyang buong sambahayan sumampalataya sa Panginoon. Hindi lamang sila, kundi marami ang wika sa mga taga-Korinto o sa siyudad ng Korinto sa Greece, sa kanilang pakikinig ay nagsisampalataya, at hindi lamang basta sumampalataya, kundi pawang nangabautismuhan. Sino po ang nangaral kay Crispo sa kanyang sambahayan at doon sa maraming nagsisampalataya sa Panginoon sa Korinto? Si Apostol Pablo nga po, sapagkat siya po ang kinasangkapan ng Diyos at isinugo sa dako ng mga hintil upang ipangaral ang Ebanghelyo, at ang isa sa mga lugar o dako na pinangaralan ni Pablong Apostol ay ang lungsod ng Korinto. At dito nga po maraming nagsisampalataya, at hindi lamang basta sumampalataya, kundi pawang nangabautismuhan ang wika. Kaya nga ang kapatid sa Iglesia ng Diyos o kapananampalataya sa Iglesia ng Diyos, dumaraan po yan sa pagbobotismo. Nabanggit ko na po yan nung mga nakaraan, ngunit hindi ko po nasamahan ng talata dahil nga po sa kulang tayo ng panahon. Pero eto na po ang mga talata, mga magulang at mga kaibigan. Yung nakinig sa pangangaral ni Apostol Pablo
nagsipaniwala, nagsisampalataya sa Panginoon, hindi lamang isang sambahayan ni Crispo, kundi marami ang wika. Sa mga taga-Korinto ay nagsisampalataya at nangabotismuhan. Kasi po, yung botismo pag ikaw ay sumasampalataya at talagang naniniwala sa mga aral ng Diyos, pabobotismo ka talaga. Kaya yung si Eli Soriano, na kung magsabi, umanib daw sa iglesia ng Diyos sa Biblia, kamangmangan at kasinungalingan po yun. Hindi nga siya nabotismuhan, maging sa MCGI, hindi po siya kaanib dun na gaya ng kanyang sinasabi, at lalong hindi siya kaanib o umanib sa iglesia ng Diyos. Mga minamahal na tagapakinig, hindi siya nabotismuhan Para rin siyang si Felix Manalo na hindi rin nabotismuhan sa iglesia ni Cristo, pero siya po ay nangasiwa, executive minister sa INC sa mahigit 40 taon. Itong si Eli, hindi rin ito member ng MCGI, lalong hindi ito umanib sa iglesia ng Diyos sa Biblia, nasaan dating daan ito? Pero nangangasiwa ng MCGI, hindi naman siya lehitimong kasapi nung kanyang MCGI. Napakahalaga po ng botismo. Kaya nga, kung ang isang tao ay naghahangad na masakop ng dugo na ipinantubos, ipinanglinis sa iglesia ng Diyos, dapat po siyang mabotismuhan, sapagkat ang bautismo ay paghuhugas ng kasalanan, gaya ni Saulo nung siya'y nasa relihiyon ng mga Hudyo at siya'y tinawag ng Diyos upang maging apostol. Sa makatwid bagay si Apostol Pablo, binotismuhan din siya. Mga magulang at mga kaibigan, hindi po basta sinabi ni Pablo, umanib na ako diyan, sumapi na ako diyan, member na ako diyan. Hindi po. Sa gawa, ipinakita ni Pablo na siya po ay nagpabotismo pagkatapos niyang maliwanagan sa mga salita ng Panginoon, at siya nga po ang naging Apostol Pablo na nangaral sa iba't ibang mga dako ng mga Hintil, kasama na ang sa Korinto, sa Efeso, sa Pilipos, sa Kolosas, at sa iba pang mga dako na nagkaroon ng Iglesia ng Diyos. Yan po ang dapat nating maunawaan. Ngayon, ano pa ba ang katwiran sa Biblia na sinasalungat nitong si Ingkong Eli Soriano? Kaya hindi totoo yung pong sinasabi niya na siya ay umanib sa iglesia ng Diyos sa Biblia. Eto po, sinasalungat ito ni Soriano. 2 Korinto 9 at ang talata ay 7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ang pagbibigay daw, sabi dito sa 2 Korinto 9:7, ayon sa pasya ng puso ng magbibigay. Hindi pasya ng puno. Pero sinalungat ito ni Soriano. Kaya nga yung iglesia ng Diyos sa 2 Korinto 1:1, malayo, walang koneksyon si Eli dun Yung aral, hindi sinusunod. Sabi na nga dito, magbigay ayon sa pasya ng puso. Nung magbibigay, si Soriano sa MCGI, siya ang nagpapasya.
kung magkano ang ibibigay. Gaya nung sabi niyang si kapatid niya na Big ang pangalan, 1,000,000 daw, tinakdaan. O labag dito sa nakasulat sa 2 Korinto. Yung kanyang kapatid na Sally, tinakdaan 1,000,000. Lalo na yung kanyang kapatid na Alfred, tinakdaan. Pinasyahan ni Soriano 5,000,000. Labag dito sa aral ng Iglesia ng Diyos sa Biblia. Yung takdaan mo, yung pasyahan mo kung magkano ang ibibigay ng sinasabi mong miyembro mo, labag yan dito sa nakasulat sa Biblia. Isa pa po yan, kaya hindi totoo. Huwag kayong maniwala sa mga panlilinlang ni Soriano na sila'y umanib sa Iglesia ng Diyos sa Biblia, sapagkat hindi nila sinusunod ang mga aral na narito sa Biblia. Ano pa po ang aral na nilalabag ni Soriano? Dito rin sa 2 Korinto 10:12. Basahin po natin. Sapagkat hindi kami nangagmamatapang na makibilang o makitulad sa mga ilan, doon sa mga nagmamapuri sa kanilang sarili. Ano po ang sabi ni Pablo? Hindi kami matapang o nagmamatapang na makibilang o makitulad doon sa mga ilan na nagmamapuri sa kanilang sarili. Tuloy po natin. Ngunit sila na sinusukat ang kanilang sarili sa kanila rin at kanilang itinutulad ang sarili sa kanila rin ay mga walang unawa. Ito pa po ang nilalabag ni Soriano. Kaya pa paanong sasabihin niyang umanib siya sa Iglesia ng Diyos? Sinusukat ni Soriano ang kanyang sarili sa kanya rin. Paano po yun? Hindi ba kung magsalita si Soriano, siya lamang daw ang pastor na nagtuturo ng pawang nasusulat, kasinungalingan. Yun po ay pagsukat niya sa kanyang sarili. Anong sabi ni Pablo sa gayon? Hindi kami nagmamatapang na makitulad sa mga gayon, sapagkat ang mga gayon ay walang unawa. Ang gaan ng bangko ni Soriano, kung buhatin niya, kung sukatin ang sarili at ipagmapuri ang sarili, wala ang wikang tatalo sa kay Soriano sa diskusyon. Ayaw lumaban, paano matatalo? Pero ipinanglalansi po yun, mga magulang at mga kaibigan. Itinutulad ang kanyang sarili sa kanya rin. Sinusukat o ina-assess ang kanyang sarili sa kanyang sariling panukat. Self-serving, mga magulang at mga kaibigan. Sa ibang salita, kayabangan, kapalaluan. Yan po ay ayaw ni Apostol Pablo at ng kanyang mga kasama. Hindi matapang ang mukha ni Pablo at kanyang mga kasama para sukatin ang sarili sa kanila rin. Kabaliktaran ni Soriano. Tapos sasabihin niya, umanib sila sa Iglesia ng Diyos na ang pinagbabatayan. Yung 2 Korinto 1, dalasan, yun ang kanyang binabasa at ipinababasa. Kaya nga mag-ingat po tayo. Maging dun sa aking video, 1 Timoteo 2:12, naroon po ang ibang paliwanag ko na sumasalungat kay Soriano. At kung gusto niyo namang malaman pa yung Iglesia ng Diyos na nasa ibang dako, gaya ng Iglesia ng Diyos na nasa Jerusalem,
video po ni Brethren, Acts 8:1. Malalaman po natin yang pasimula ng iglesia ng Diyos na nasa Jerusalem. Ngayon, ang tinalakay natin, yung iglesia ng Diyos na nasa Corinto, na ang mga aral ay sinasalungat ni Soriano. Sana po ay makatulong sa inyong pagsusuri ang ating ginawang pag-aaral. Salamat po sa inyong pagsubaybay.